Hello? Yes, hello? Hello? Yes? Hi, good evening. Hi, hello. Jello? Yes? Hi, Jello. Kumusta? Okay naman. Taga saan ka? Taga Quezon? Sa Lucena? Oh, may asawa na? May girlfriend? May partner. May an-an? May... May asawa. Ano ba yan? Sorry. Tanong ka na eh. Tanong ka na. Sorry naman. Okay, may partner ka? Oo, hindi. Parang ano rin yun? Gano'ng katagal? Gano'ng katagal na kayo ng partner mo? 3 years na. May anak ka na ba? Yes. Ilan? 2. Kumusta naman? Okay naman. Ang relasyon nyo? Okay naman. So, bakit ka po napatawag? Kasi magkalayo kaming nandito ako sa Quezon ngayon. Sumuntikip? Para magkalapit. Nasaan siya? Nasa Manila sila. Tapos, ano yun? Bakit magkalayo kayo? Dahil ba sa work? Medyo, unang-una, wala akong work ngayon at the same time. Wala akong tutuluyan sa Manila. Hindi ako pwede doon sa kanila eh. Dahil? Kasi hindi kami okay ng family. Yung family lang. Pero kayong dalawa, okay naman kayo? Bakit po hindi kayo okay ng family niya? Medyo hindi pwede kasing disclose kasi medyo sensitive yung bagay. Narco, ganun. So, gano'n na po katagal na hindi kayo okay sa family nung partner mo? Ever since po. Ever since? So, sa 3 years na hindi okay, gano'n? Wala po bang moment na... Pero nakadalawang anak ha, ayaw pa yan ha. Sila naman kasi okay sila. Gusto kong malaman Cara, bakit hindi sila okay ng family? May dahilan yan. Huwag mo kang bigyan nung hindi pwedeng i-disclose. Tumawag ka, hindi pwedeng i-disclose. Kalma lang. Pwedeng po, off-air ko sabihin. Hindi ba? Bakit? Ayaw sa'yo? Hindi po, medyo lang po. Bigyan mo ang clue. Katapos kung sa tingin nyo hindi naman big deal. Believe it or believe me, hindi yan big deal. Medyo po big deal po. Medyo big deal? Big deal po siya. Sige, dali. Yan. Narinig mo ako? Narinig mo ako? Hello? Narinig mo ako? Hello? 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 Hindi ako narinig. Hello? Papa Jack? Yan. Okay lang, wag na lang siguro. May pamilya, ganun ba yun? Kasi dinig tayo ha. Hindi tayo off-air. Arinig tayo? Baka pwedeng off-air sa... Sige lang. Kung hindi mo gusto sabihin, okay lang. Ba't kaya ayaw sa'yo? Sabihin ko sa'yo off-air, Papa Jack. Kasi alam mo, it's been the policy of the show, diba? To be transparent to everyone. Kasi medyo may siguro pag nasabi ko... Kasi kung gusto mo pala mag-leave, sa confession booth ka pumunta. Kay father, wala makakaalam, si father lang. Di ba? Radio to, Brad eh. Sige na. Baka po kasi magkagulo. Bigyan mo ang clue tungkol sa anong aspeto. Ex nino? Sabihin ko sa'yo offline. Basta Papa Jack, medyo talaga. Medyo lang talaga. Medyo concerning lang din talaga. Let's not discuss. Let's not talk about what we cannot discuss on air, off air na lang. Ganun na lang kasi simple ano. I mean, you called the show, and I would expect you're willing to share with us whatever you want to share with us. So. Gusto kong share actually siya. Kaso, takot ako baka maging mas komplikado yung mga bagay-bagay. Then the week, so, paano natin pag-usapan?
Hindi, yun nga po, kasi gusto ko din makahingi ng advice coming from Brad, you. gusto ko namin tulungan. Balak ka kita mag-pray after eh. Kaya lang, kung Papa Jack, paano yan? Hindi ko pwedeng sabihin on air. Paano gagawin natin? Sige, bahala na nga. May dati kasi siyang asawa. Okay. May dati siyang asawa. And Yung dalawang anak mo yun ay anak mo? yes. Okay. May dati siyang asawa. May anak siya doon? May anak siya doon? Ha? Meron So, po. bali ilan na anak niya? Hindi ko naman po sabihin kung ilan na yung anak niya. Brad, ganito gawin natin, maligo ka, tapos tawag ka sa akin sa Monday. Kasi there is no way we can help you unless we understand your story. And the only way for me to understand your story is to tell us the details. You understand, Kara? Yeah. Yeah, of course. Kasi po yung problema kasi is yung dun sa ex-husband niya. Ganito gawin natin, bigyan na lang kita ng pagkakataon magmensahe para sa kanya if you want. Because, Brad, we want to help you out. Alam mo, kaibigan ng mga kami dito. Pero how can you move forward, brother, kung ayaw mo na magkwento sa amin? Willing naman po ako magkwento. Hindi ka willing. Mapagay lamang dun sa ibang parte na hindi ko talaga. Sige, ikwento mo yung kaya may kwenta, makikinig kami. Yan po, nagkakilala po kami sa dati kong trabaho, naging ahente ko siya. So, doon kami na-develop. Nung simula po hindi ko alam ko na may asawa siya, kaso sabi niya, hiwalay na sila. Kaso, nung that time, kasi may girlfriend pa ako nun. So... Ba't pakilakas? Gusto mo kandila? Para orasyon. Para orasyon dati. Ayun po. So, since na, nasa isip ko, baka po magkabalikan pa sila. Let go po ako sa kanya. Although na mahal ko po siya. Noong time na yun, mahal ko na talaga siya. So, after mga a year, nagkabalikan kami. Kasi, dun talaga kinonfirm niya sa akin na talagang hiwalay talaga sila. At saka, so, dun na nagsimula yung love story niyo. Yung continuation ng storya namin. So, okay naman. Yun nga lang, since na ganun nga yung setup, hindi ako makapunta dun sa kanila kasi gawa ng sabi niya ayaw nung family. Family niya kasi may mga threats din yung ex-husband niya. Kasal sila nun? So, yung hiwalay na sinasabi nung girlfriend mo, hiwalay lang. Hindi, wala talagang... Nag-file na po siya ng annulment kaso hindi nag-agree yung ex-husband niya. Pero nakadalawang anak na kayo, di ba? Opo. Alam na ba nung asawa? Sabi niya, piniprevent niyang malaman? Distinguish ako na ako yung ikaw yung tatay? So kasi, siyempre, mga kasuhan, at the same time. Kaso talaga yan? For safety reason na rin. So, ibig sabihin, alam naman nung lalaking yon, nung asawa, ng partner mo na may anak na siyang dalawa, pero hanggang ngayon hindi alam na ikaw yung ama? Hindi ko alam kasi kung ano lang yung sabihin niya sa akin, yun lang yung basta sabi niya, pinaprevent niyang ma-distinguish na ako yung father kasi pinaprotektahan niya rin ako tsaka yung family ko. Gaano katagal lang ganyan setup ninyo? 3 years. 3 years? From the start. Yung bunsong anak mo sa kanya, ilang taon na? Magwa 1 year. Yung panganay, 3 taon naman? 2.5. 2.5. Alright. Ano ang trabaho nung ex niya? Well, practically ex. Sa recruitment po siya. Sa sales recruitment.
alam nung lalaking iyon na nakadalawang anak na. Ang hindi lang alam kung sino tatay. Tama ba? Alam naman po sa... Opo. Kaya hindi ka din pwedeng magpunta doon kasi yun yung dahilan, hindi pwedeng malaman na ikaw yung bago niya. Parang ganun po. Teka lang, Brad. Question. Ano ang dahilan ba't sila naghiwalay? Nagloko po yung ex-husband niya. Ng babae? Alright. Tapos nakipag-hiwalay siya, ikaw naging jowa? Ganun po. Ikaw yung naging shoulder to cry on. Minsan ganyan, di mo mauuwi yan eh. Kung kanino ka nagsumbong, magjojowa mo talaga yan eh. Di ba, no? Kasi magaan ang loob mo, nagsumbong ka na eh. Grabe siya, sinaktan nga mo, pwede ka ba kasunod? Grabe naman. Alright, Brad. Okay, sige. Nag-ano ka ba? Nag-sustento ka sa kanya? Ano po? Pinagtutulungan naman namin po yung financial. Brad, pwede ba may radyo bukas dyan? Nandun po sa labas, sa terrace. Okay, pwede bang patayin mo yung radyo? Lalabas na po ako saglit. Siyempre, alam mo pumasok yung radyo. Wait lang. Kala, bahala ka Hello? tayo. Hello? Ano bahala? Bakit gano'n? Bakit malakas yung loob ng husband? Siya naman pala una ng loko. Hello? Legal Hello? rights eh. Legal rights yung yung habol ng lalaki. Diba? Kasi pwede mong sabihin ka na yung lalaki na nagloko, kaya nakipag-wala yung babae, hindi mo nakabuntis siguro yung lalaki. Ngayon, eto na buntis, dalawa. Maliwanag, di ba? Na may... Dapat hinanapan din ng babae yung husband niya. Fault finder ka rin eh. Parang hindi na siya natatakot. Totoo naman eh. Di lagi na, yun, forever na siya matatakot. Hanggang kailan yung ganyang estado ng relasyon ninyo? Hindi ko, yun nga po yung diba? Hanggang Wednesday. Magkakasama. Ano yung mga sinasabi niya sa'yo? May plano ba siya na, maghintay ka lang mga ilang taon pa ha? O ayusin ko lang ganyan. Ano yung mga sinasabi niya sa'yo para hindi ka makaramdam ng ng ganyan? Dati naman po nagsasama kami. Ngayon lang hindi dahil ko since na medyo difficult yung financial namin yun. So nagsama na pala, nag-live-in na pala kayo? Saan siya nakatira ngayon? Sa family niya? Sa kapatid niya. Kapatid niya. Alam ng family niya na ikaw ang tatay ng dalawang anak niya? Hindi niya kinukonfirm. Alam mo ka, ang problem dito yung babae na. Hindi na ikaw, Brad. If you are really willing na panagutan at makasama siya, ang problem dito, naghiwalay yung mag-asawang yon, di ba? Aminin natin, di ba? Not all marriages, mga kaibigan, can afford and will afford annulment. Hindi lahat. May mga mag-asawang ang maghiwalay, mag-shake hands na lang, appear na lang. Walang magpa-annul eh. Di ba? Mahal ng annulment, mga kaibigan, di ba? Wala ka pabiling bigas, unahin ba annulment mo? May practical reasons. Di ba? Kung afford, afford. Afford ko ba yan? Para di ako plano mo ba? Di ba? Kaya ang punto ko dito, Kara, is that hindi nag-effort yung babae na makipagkaibigan siya sa kanyang ex. Hinayaan niya magkagalit sila. Kasi matagal na kayo nagkasama eh. Diba, if the only thing you want from your ex is a signature na pirmahan, palayain ka, at di niya binigay pero hindi naman kayo magkasama, di iniinis ka na lang pala. Ano bang tanong mo sa amin, Brad? Ano po ba yung kasi sabi ko sa kanya? Cellphone, matawag. Pwede bang flash? Ang tanong mo sa akin, Brad? Gusto ko po kasi talagang maayos na yung problema. Minsan nga gusto kong balak ko na bigla na mag-appear din sa kanila para kaso inaano ko naman baka magkaway naman kami. Dapat sa kanya mag-start yung
yung move para maayos kasi hindi naman pwedeng ikaw magsisimula dapat magtutulungan kayong dalawa sa bagay na yun, di ba? Pagkara ikaw, do you think it's a good plan mag-appear? Ako hindi. Hindi rin naman tama. Pag-aawayan din. Pag-aawayan yan. Dapat sa babae talaga mag-start yung, di ba? Na siya yung may gawin. Kasi sila yung may problema nung nung husband niya, 'di ba? Tapusin muna niya yung problema niya para pag, 'di ba, pag tapos na yung problema niya, pag pumasok siya ulit sa isang relasyon, actually pumasok na siya, ikaw 'yon, magiging mas okay na yung relasyon yung dalawa kaysa, 'di ba? Kaysa tatakbo yung mga panahon, tapos may mga anak na kayong dalawa, may problema pa rin kayong ganyan. May multo pa rin sa relasyon niyo yung husband niya. Yung ba lalaki may kinakasama na ngayon? Sabi niya may girlfriend daw Alam ng jowa mo may girlfriend. Sabi. Bakit ganun? Bakit ganun? Patakot pa din. May iba pa rin kasing underlying Meron pa financial. Tama ba financial? Hindi po. Ano? Spiritual. Bakit? Ano ba? Kung hindi financial, karahulaan mo natin. More of Ano? Sabi niya sa akin, more of dun sa reason for annulment. Reason? Yung grounds. Di picture niya yung babae nung... Ganito Brad, Ako kasi naniniwala ko na if there are things that can be settled outside of court, i-settle natin. Hindi lahat ng bagay na legal, mga kaibigan, you need to go to court and settle things out. May mga bagay na pwede kayo mag-shake hands It's called the gentleman's agreement. Diba, nag-usap tayo. Diba? And they were married before. They know each other, diba? Magkakilala sila, they know each other, alam nila ang lika ng bituka ng bawat isa. I really believe na itong babaeng ito, hindi nag-effort, diba, to appease and make friends sa lalaki. Brad, alam mo, I'm sorry you are calling the show and you want to ask advice from us, but kahit anong sabihin namin sa'yo, hindi ko may pwedeng gawin dito yung babae. Inevitably, Kara, ang magkakaroon ng move dapat tama ka, yung babae. Nakadepende ka sa kanya Meron lang nakakapagdakang part. Ako nga din nagtataka ako Bakit hindi mo kayo i-insist yung gusto mo? Mahirap din po kasing i-insist kasi somewhat yung whole situation po kasi naintindihan ko naman po kasi alam ko po yung pinasok ko. Ba't tumawag pa sa amin? Editation na Kaya mo lang pala magtiis diba? Ipagpapray ka na namin na, Lord, bigyan siya lakas ng loob. Diba kung naintindihan mo? Tama yung sabi ni Kara kanina, hanggang kailan mo gusto na ganyan ka? That's the point. Hanggang kailan mo gusto? Actually, papadyak ko na ng ganitong sitwasyon namin na magkakalayo kami. Ilan ang anak niya sa una? 2. 2, so 4 na. Alam mo, Kara, hindi na ako naniniwala na hindi alam ng lalaki yung tungkol sa'yo. Kasi imagine mo imagine mo dito, anong pangalan ni Kuya? Si Jello. Jello? Nakakapagtaka, kahit kapatid na babae, hindi ka kilala. Na-meet ko naman po yung mga kapatid niya. Na-meet? Alam nila ko tatay? Di ba weird yung Kara, di ba? Babae ka, may mga kapatid ka, nag-uwi ka ng 2 anak, nabuntis ka, wala kang inuuwing tatay. Ng mga bata, parang weird naman yata. Yung tatay, willing maging tatay. Oo. Diba, hiwalay ka sa asawa mo. Hindi kaya ang dahilan dahil pag na-confirm na na yung babae may ikaw yung jowa, kukunin yung mga anak niya sa una? Nandun po sa ex-husband yung custody. Andun na sa ex-husband niya yung 2 bata. So, Brad, we are having a difficult time trying to understand your story, and there is no way we can give you a good advice if we cannot understand your story. That's the bottom line. And we can only squeeze so much from you on what you want to tell us about your life. Buhay mo yan Yung majority naman po yun na po yung kaso may mga lang po talaga na ibang details na medyo sensitive na din po. Those details, I guess, are the vital ones.
yung mga tinatago mo dito, di ba? Oo. So, there's no way we can help you out other than we are gonna pray for you and mag-aali ang dalawang malandi mamaya. Gutom ba akong dalawang Hirap na. makire? Ang hirap pag may kulang sa puzzle. Tama, di ba? Mahirap. Paano mo makikita yung picture? May hugot, ha? Diba? Kumpletuhin mo kasi. Kaya lang, kung hindi mo naman kayang kumpletuhin ngayon, eh, hindi talaga natin makikita yung picture na gusto mong ipakita sa amin. Okay na? Sorry, Jello, there's no way we can help you out. Hindi na maintindihan Brad eh. At ikaw nagsabi, di ba na, ang tawag nito, ikaw na nagsabi na for safety and security reason, hindi ka naman pwede pilitin. Okay? Tulog na siya. Okay, Jello? Apo. Salamat sa pagtawag. Thanks for trying. Bye-bye. Thank you. Binaba ko na.